Kung alam ko lang na ang isang puno ng mangga ang magiging simula at katapusan ng katahimikan ko, sana hindi ko na lang pinansin ang pakiusap ni inay. O di kaya sana, noong sandaling dumulas ang paa ko sa basang sanga, hinayaan ko na lang ang sarili kong bumagsak sa lupa. Siguro, mas kaunti pa ang sakit noon. Ang init sa Barangay Santol ay hindi biro, lalo na kapag ganitong kasagsagan ng tag-ani. Ang amoy ng matatamis na manggang hinog sa puno ay humahalo sa alinsangan ng hangin, isang pamilyar na samyo na kasama ko nang lumaki. Dito sa malawak na asyenda ng mga Buena Cruz, bawat puno, bawat dahon ay tila may kwento. Ngunit para sa aming mga ordinaryong manggagawa, ang kwento ay iisa lang, trabaho, pagod, at ang pangarap na makaahon sa hirap. Dahan-dahan lang, nak, paalala ni Aling Nida, isa sa mga kasamahan ko sa taniman. Nakatingala siya sa akin mula sa ibaba, salubong ang mga kilay sa ilalim ng kanyang salakot. Baka mahulog ka dyan. Alam mo namang yang punong yan, parang may sumpa. Ayaw ipagalaw ng mga Buena Cruz. Ngumisi lang ako habang maingat na inilalagay ang isang perpektong hugis na Carabao mango sa bayong na nakasabit sa balikat ko. Sumpa? O baka sadyang madamot lang ang may-ari, Aling Nida. Saka para kay inay to, alam niyo naman, paborito niya yung galing mismo dito sa puno ng reyna. Iyon ang tawag namin sa partikular na punong ito. Nakatayo itong mag-isa sa isang maliit na burol, malayo ng kaunti sa pangunahing taniman. Ayon sa kwentong bayan, ang mga bunga nito ang pinakamatamis sa buong Santol. At dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ni Don Celso Buena Cruz, ang kilabot na may-ari ng asyenda, na pitasin ito ng kahit sino maliban sa kanyang pamilya. Isang patakaran na sa pandinig ko ay purong kayabangan. Anong akala niya, ginto ang mga mangga niya? Kahit na, Ofelia. Mag-iingat ka. Baka mamaya, may makakita sa'yo, Anya, halatang nag-aalala. Malayo naman po ang Casa Grande. Sa kaabala ang lahat sa pag-aani. 3 piraso lang, para sa minatamis ni inay, tapos baba na ako, sagot ko, pilit pinapakalma ang sarili. Sa totoo lang, may kaunting kaba sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot sa multo o sumpa, kundi sa takot na mahuli. Mahirap na. Isang pagkakamali lang, pwede kaming lahat tanggalin sa trabaho. At ang trabaho sa asyenda, kahit gaano kababa ang sahod, ang bumubuhay sa pamilya ko. Nang makapitas ako ng pangatlong mangga, yung pinakamalaki at pinakakinis, nakaramdam ako ng tagumpay. Ngunit sa aking pagngiti, isang malakas at malalim na boses ang pumunit sa katahimikan ng buong paligid. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Bawal umakyat dyan. Ang sigaw ay parang kulog. Nagulat ako. Nawala ako sa balance. Ang kanang paa ko, na nakatukod sa isang sanga, ay biglang dumulas. Naramdaman ko ang magaspang na balat ng puno na kumaskas sa braso ko, ang pagkawala ng kapit ng aking mga daliri. Sa isang iglap, ang bughaw na langit at ang luntiang mga dahon ay nagpaikot-ikot sa paningin ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang pumikit at hintayin ang pagbagsak. Ito na siguro iyon. Ito na ang parusa sa katigasan ng ulo ko. Ngunit sa halip na ang matigas na lupa ang sumalubong sa akin, isang malakas ngunit hindi masakit na pagtama ang naramdaman ko. Para akong bumagsak sa isang bagay na matibay pero may kaunting lambot. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga, at ang tanging narinig ko ay isang malakas na ungol mula sa kung anuman o sinuman ang sumalo sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang unang nakita ko ay isang matangos na ilong, isang matalas na panga, at isang pares ng mga matang kulay kape na nakatitig sa akin ng maihalong gulat at inis. Nakakulong ako sa mga braso ng isang lalaki. Ang amoy niya ay hindi katulad ng sa mga trabahador na sanay sa pawis at lupa. Mayroon siyang amoy ng malinis na damit at banayad na sabon. Nakatitig lang kami sa isa't isa sa loob ng ilang segundo na parang tumagal ng 1 oras. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko, dahil ba sa pagkahulog, o dahil sa lalaking ito. Hindi ko masabi. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Miss, sa susunod na magpapakamatay ka, wag mo akong idamay. Ang boses niya ay kalmado, pero may bahid ng pang-aasa. Nahulog ka na nga, ang bigat mo pa. Automatikong uminit ang pisngi ko. Inis. Hiya. At kung ano-ano pang emosyon na hindi ko mapangalanan. Sinubukan kong kumawala sa pagkakabuhat niya, pero mas lalo lang humigpit ang hawak niya.
Ano? Ibaba mo nga ako, sigaw ko, nagpupumiglas. Teka lang, baka may nabali sa iyo. Masakit ba? Tanong niya, at sa isang saglit, ang pang-aasar sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-aalala. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa, na lalo lang nagpailang sa akin. Wala. Okay lang ako. At kung may nabali man, kasalanan mo. Bakit ka ba kasi sumisigaw? Depensa ko, kahit alam kong ako ang may kasalanan sa simula pa lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At doon ko lang napansin, gwapo siya. Hindi yung artistahing tipo, pero yung tipo na may dating. Mayabang ang dating. Kasalanan ko. Ikaw na nga tong akyat ng akyat sa puno na bawal akyatin. Ako pa ang may kasalanan, ganti niya, habang dahan-dahan niya akong ibinababa. Nang tumama na ang mga paa ko sa lupa, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Napakapit ako sa braso niya para hindi matumba. Salamat, pabulong kong sabi, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang bayong na puno ng mangga ay nahulog sa tabi namin at gumulong ang tatlong paborito ni inay. Pinulot niya ang mga ito. Para saan ba to at isinugal mo pa ang buhay mo? Tanong niya habang pinapagpagan ang alikabok sa balat ng prutas. Paborito kasi ng nanay ko, mahina kong sagot. Para sa minatamis. Tinitigan niya ako, tapos ang mga mangga, tapos ako ulit. Alam mo bang pag-aari to ng mga Benacruz? Tumango ako, biglang bumalik ang inis. Alam ko. Alam kong sa kanila to. At alam ko ring hindi nila ito pinapansin. Mas pipiliin pa nilang mabulok na lang ang mga bunga sa puno kaysa ipamigay sa mga taong mas nangangailangan. Hindi siya sumagot agad. Pinagmasdan niya lang ako na para bang sinusuri ang bawat salitang lumabas sa bibig ko. Akala ko ay magagalit siya o isusumbong ako. Pero sa halip, iniabot niya sa akin ang mga mangga. Oh, heto. Bayad ko na lang sa iyo to. Napakunot ang noo ko. Bayad para saan? Umisi siya ulit. Yung ngising nakakainis pero aminin ko man o hindi nakakakilig. Bayad sa pagsalo ko sa iyo. Muntik na akong mabalian ng buto, alam mo ba iyon? Hindi ako nakasagot. Kinuha ko na lang ang mga mangga at nagmamadaling isinukbit ang bayong sa aking balikat. Kailangan ko nang umalis. Masyado nang kakaiba ang pakiramdam ko. Aalis na ako. Salamat ulit, sabi ko at tumalikod na. Teka, tawag niya. Huminto ako pero hindi lumingon. Hindi mo man lang ba itatanong ang pangalan ko? Bakit ko naman itatanong, mataray kong sagot, kahit sa loob-loob ko ay gusto kong malaman. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Para alam mo kung kaninong mga braso ka bumagsak. Huminga ako ng malalim bago humarap sa kanya. Sige na nga. Ano ng pangalan mo? Para mailagay ko sa listahan ng mga mayayabang na nakilala ko. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. Sa halip, lumapad pa ito. Ray. Ray. Ray lang. Ikaw. Nag-alinlangan ako. Pero ano pa nga ba? Ophelia. Ophelia, inulit niya ang pangalan ko na parang tinitikman. Bagay sa iyo. Mukha kang matapang pero ang totoo, kailangan mo lang ng tagasalo. Umirap ako. Ang dami mong alam. Sige na, alis na ako. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad palayo, pilit na hindi pinapansin ang mga matang alam kong nakasunod sa aking likuran. Habang papalayo, hindi ko mapigilan ang pagngiti. Ano ba tong nangyayari sa akin? Sa tanang buhay ko, galit ako sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga Benacruz at sa asyendang ito. Pero ang lalaking nagngangalang Ray, na malamang ay isa lang bagong katiwala o enhinero, ay nagawa akong pakiligin sa loob lamang ng ilang minuto. Hinding-hindi ko na siya papansinin, pangako ko sa sarili ko. Isang beses lang yon. Aksidente lang. Ngunit kinabukasan, habang nag-aani kami sa kabilang bahagi ng taniman, nakita ko siya. Nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakasandal, nakapamulsa. Nakatingin siya sa direksyon ko. Nang magtama ang aming mga mata, itinaas niya ang kanyang kamay at bahagyang kumaway, isang maliit na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Mabilis akong umiwas ng tingin, kunwari abala sa pag-aayos ng mga mangga sa kaing. Pero ramdam ko pa rin ang titig niya. At nangyari ulit iyon kinabukasan. At sa susunod na araw.
Araw-araw, nandoon siya. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang. Isang tahimik na anino sa ilalim ng puno na nagmamasid sa akin. Nagsimula nang mapansin ng mga kasamahan ko. Sino ba iyang papansin na iyan? Araw-araw kitang nakikitang sinusulyapan, tukso ni Lita, sabay siko sa akin. Ewan ko dyan. Huwag niyo nang pansinin, sagot ko, pero ang puso ko ay tumatambol na parang may karera sa loob. Hindi ko alam kung sino si Ray. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa asyenda. Pero isa lang ang sigurado ako, ang kanyang araw-araw na pagbabalik ay nagsisimula ng guluhin ang mundo ko. Ano ba talaga ang kailangan ng lalaking to sa akin? Lumipas ang isang linggo na parang isang laro ng taguan. Araw-araw, naroon si Ray sa ilalim ng kanyang paboritong puno ng akasya, isang tahimik na manonood sa aming pagtatrabaho. At araw-araw, pilit ko siyang hindi tinitingnan, kahit paramdam na ramdam ko ang bawat pagtitig niya na parang sinag ng araw na tumatama sa batok ko. Ang presensya niya ay naging isang usap-usapan sa hanay ng mga manggagawa. Para sa kanila, ito ay isang bagong libangan, isang sariwang tsismis na nagbibigay kulay sa nakakapagod nilang araw. Andyan na naman yung anino mo, kantyaw ni Lita isang umaga, habang nagkakape kami mula sa iisang termos bago magsimula ang trabaho. Grabe, parang aso na nag-aabang sa amo. Ano bang pinakain mo dyan? Wala, mabilis kong sagot, sabay inom sa baso kong yari sa lata. Tigilan mo nga ako, Lita. Baka bagong engkanto lang yan sa asyenda. Nagtawanan ang mga kasama namin. Engkanto? Nako, kung ganyan kagwapo ang lahat ng engkanto, magpapahuli na ako araw-araw, hirit pa ng isa. Hindi ako nakisali sa tawanan nila. Sa halip, palihim akong sumulyap sa direksyon ni Ray. Nakatayo siya roon, suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong, mga kamay sa bulsa. Hindi siya mukhang mayaman. Hindi siya mukhang may-ari. Mukha lang siyang isang ordinaryong lalaki na naligaw ng landas, ngunit may kakaibang kumpiyansa sa kanyang tindig na hindi ko maipaliwanag. Naiinis ako. Naiinis ako dahil hindi ko siya maintindihan. Bakit siya nandito? Kung isa lang siyang katiwala o bisita, bakit tila wala siyang ibang ginagawa kundi ang pagmasdan ako? At higit sa lahat, bakit sa tuwing nahuli ko siyang nakatingin, may kung anong kuryente ang dumadaloy sa buong katawan ko, isang pakiramdam na sabay na nakakakaba at nakakakilig. Hay nako, Ophelia. Hayaan mo na sila. Baka naman may gusto lang talaga sa'yo yung tao, sabi ni Aling Nida, na tila nabasa ang pagkalito sa mukha ko. Bihira ang ganyang tiyaga, nak. Umiling lang ako. Ayokong umasa. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano. Dito sa lupaing ito, ang mga pangarap na tulad niyan ay para lang sa mga bidang babae sa radyo. Sa totoong buhay, ang pag-ibig ay isang luho na hindi namin kayang tustusan. Nang araw na iyon, tila napagod na si Ray sa pagiging anino. Habang abala kaming lahat sa paglilipat ng mga kaing na puno ng mangga patungo sa truck na magdadala sa mga ito sa bagsakan, bigla siyang lumitaw sa tabi ko. Kailangan mo ng tulong, alok niya, ang boses ay kalmado at malapit, napakalapit sa aking tainga. Napatalon ako sa gulat. Muntik ko nang mabitawan ang kaing na buhat ko. Ano ka ba? Ginulat mo naman ako. Isang pamilyar na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Sorry na. Mukhang ang lalim kasi ng iniisip mo. Baka yung bigat ng mundo, idinagdag mo pa sa bigat ng mga mangga. Umirap ako, pilit tinatago ang pamumula ng aking pisngi. Hindi, At kaya ko to, trabaho namin to. Pero bago pa ako makapalag, kinuha na niya ang mabigat na kaing mula sa aking mga kamay. Walang kahirap-hirap niyang binuhat ito, na para bang balahibo lang ang dala niya. Nakita ko ang paglaki ng ugat sa kanyang mga braso, isang patunay ng lakas na hindi ko inaasahan. Ako na dito, sabi niya. Magbuhat ka na lang ng mas magaan. Baka mamaya, hindi ka na naman makalakad sa sobrang pagod, kailangan na naman kitang saluhin. Ang pagpapaalala niya sa nangyari sa puno ng mangga ay nagdulot ng init sa aking mukha. Ang yabang mo talaga. Tumawa siya, isang tawang malutong at masarap pakinggan. Hindi to kayabangan. Pagtulong to, saka, baka pwede mo akong turuan. Mukhang masaya yang ginagawa ninyo. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Masaya? Nagbibiro ka ba?
Subukan mong mabilad sa araw buong maghapon at tingnan natin kung sasabihin mo pa ring masaya to. Sige, subukan natin, hamon niya, at sa gulat ko, kumuha siya ng isa pang bakanting kaing at nagsimulang mamulot ng mga mangga kasama ko. Ang mga kasamahan ko ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga mata nila ay nasa aming dalawa, puno ng pagtataka at panunukso. Si Ray naman, tila walang pakialam. Masigasig siyang nagtrabaho sa tabi ko, pinipitas ang mga bunga na abot kamay niya, maingat na inilalagay sa kaing. Paminsan-minsan, nagtatanong siya. Paano niya nalalaman kung hinog na talaga? Bakit kailangan dahan-dahan ang paglalagay sa basket? Hindi ba sumasakit ang likod niyo dito? Sa una, matipid ang mga sagot ko. Pero habang tumatagal, nadadala na ako sa kanyang sinserong pagkamausisa. Nakita kong hindi siya nagkukunwari. Gusto niya talagang matuto. At sa pagitan ng mga tanong at sagot, hindi namin namalayan na nauna na kami sa lahat. Nagkakarera na pala kami sa paramihan ng mapupunong kaing. Aha! Naunahan na naman kita, pagmamayabang niya nang mapuno niya ang kanyang pangatlong kaing habang ako ay nasa kalagitnaan pa lang ng sa akin. Daya mo naman. Mas malalaki kaya ang mga braso mo, ganti ko, pero hindi ko na napigilan ang pagngiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, nakalimutan ko ang aking inis. Nakalimutan ko ang aking pag-iwas. Ang naroon na lang ay ang init ng araw, ang amoy ng mangga, at ang nakakahawang tawa ng lalaking ito sa tabi ko. Nang tumigil kami para sa tanghalian, akala ko ay aalis na siya. Pero sumunod siya sa amin sa lilim ng isang malaking puno ng nara, kung saan inilalatag namin ang aming mga baon sa dahon ng saging. Umupo siya sa tabi ko, Indian seat, na parang sanay na sanay sa ganitong tagpuan. Pahingi naman ako niyan, sabi niya, nakaturo sa baon kong kanin at pritong isda. Mukhang masarap. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Isang estranghero, na halatang hindi taga rito, ay gustong makikain sa amin. Si Aling Nida ang unang nagsalita. Nako, iho, simpleng pagkain lang to, baka hindi ka sanay. Sanay po ako, Aling Nida, sagot ni Ray, at nagulat kami na alam niya ang pangalan ni Aling Nida. Sa katunayan, paborito ko ang tuyo. Walang nagawa si Aling Nida, kundi ang bigyan siya ng kapirasong isda. Ibinahagi ko rin ang kanin ko. Si Lita, ang kaninang mapanukso, ay nag-alok ng kanyang baon na ginisang ampalaya. Sa loob ng ilang minuto, ang estranghero ay naging parte na ng aming munting salu-salo. Habang kumakain, nagpatuloy ang aming kwentuhan. Nalaman namin na lumaki siya sa Maynila pero madalas daw siyang umuwi sa probinsya ng kanyang ina. Nalaman naming paborito niya ang sinigang. At nalaman din niyang pangarap kong maging guro, isang pangarap na matagal ko nang ibinaon sa limot dahil sa kahirapan. Bakit hindi mo subukan ulit? Tanong niya, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa akin. May mga scholarship programs ang gobyerno. Sayang ang talino mo kung dito ka lang sa taniman. Isang kirot ang naramdaman ko sa kanyang sinabi. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Maraming gastusin, Ray. Hindi lang tuition ang problema. Hindi na siya sumagot pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-intindi. Nang matapos ang pananghalian at bumalik na siya sa kung saan man siya galing, naiwan akong tulala. Ang mga pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko ay unti-unti nang gumuho. Sino ba talaga ang lalaking ito? Hindi siya mayabang. Hindi siya masama. Mabait siya. At higit sa lahat, pinaparamdam niya sa akin na espesyal ako. Oy, off! Lumalove life ka na, ha? Bati ni Lita habang nagliligpit kami ng aming pinagkainan. Mukhang seryoso sa iyo yung si Ray. Ang sipag, ang bait pa. Ano kayang trabaho nun dito? Siguro bagong hepe ng mga security guard. Sana nga manalo ka na sa loto, dagdag pa ng isa. Bagay kayo. Napangiti ako. Isang ngiting matagal ang hindi nasisilayan sa aking mga labi. Siguro nga may pag-asa. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho nang marinig ko ang boses ni Aling Nida, seryoso at maihalong babala. Kayong mga bata kayo, puro kayo kalokohan. Tigilan niyo si Ophelia. Napatingin kami lahat sa kanya. Nakakunot ang noo ni Aling Nida, ang mga mata niya ay nakatuon sa akin. Bakit po, Aling Nida? Tanong ni Lita. Masama po bang mangarap para kay Off?
Huminga ng malalim si Aling Nida, na para bang nagdadala siya ng isang mabigat na balita. Tumingin siya sa akin, diretso sa aking mga mata. Hindi siya security guard. Hindi rin siya katiwala. At lalong hindi siya para sa isang tulad mo, Ophelia. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi niyo ba talaga siya kilala? Tanong ni Aling Nida sa aming lahat. Umiling kami. Hindi niyo ba napapansin ang pagkakahawig ng kanyang mga mata sa mga mata ng demonyo nating amo? Demonyo. Iisa lang ang tinatawag naming ganoon dito. Si Don Celso Buenacruz. Parang huminto ang mundo ko. Ang mga tunog ng kuliglig at ang ihip ng hangin ay biglang nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na pagkabog ng aking dibdib. Tinapos ni Aling Nida ang aking pagdududa sa isang pangungusap na tumusok sa puso ko na parang isang punyal. Anak yan ni Don Celso de. Siya si Reynaldo Buenacruz. Ang nag-iisang tagapagmana ng buong lupain na to. Ang bawat salita ay parang isang dago. Reynaldo Buenacruz. Ang pangalang kinamumuhian ko. Ang pangalang sumisimbolo sa lahat ng pang-aapi at kasakiman na dinanas ng aming pamilya sa loob ng maraming taon. Ang lalaking sumalo sa akin. Ang lalaking araw-araw na nag-aabang. Ang lalaking kasabay kong nag-ani at kumain. Ay isang Buenacruz. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang init ng araw ay napalitan ng nagielong pakiramdam. Ang kilig na naramdaman ko kanina ay naging isang mapait na suka sa lalamunan ko. Naloko ako. Pinaglaruan lang ako. Kinabukasan, dumating si Ray sa taniman, dala ang parehong ngiti at kumpiyansa. Naglakad siya papalapit sa akin, handa na sigurong muling tumulong o mang-asar. Pero bago pa man siya makalapit, tinalikuran ko na siya. Kumuha ako ng kaing at naglakad papunta sa pinakamalayong bahagi ng taniman, kung saan walang ibang tao. Hindi ko siya nilingon. Hindi ko siya pinansin. Nagbingi-bingihan ako sa pagtawag niya sa pangalan ko. Ramdam ko ang pagkalito sa kanyang mga hakbang na huminto sa di kalayuan. Ramdam ko ang kanyang mga matang nakatitig sa likod ko, nagtatanong, naguguluhan. Ngunit hindi na ako lilingon pa. Hindi na. Ang pader na sinimulan niyang gibain, itinayo kong muli, mas mataas, mas matibay at gawa sa purong galit at sama ng loob. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang pag-iwas. Kung dati, ang presensya ni Ray ay isang sikretong kilig na nagpapagaan ng aking araw, ngayon, ito ay isang mabigat na paalala ng katotohanang hindi kami para sa isa't isa. Ang bawat sulyap niya ay parang isang akusasyon, ang bawat paglapit niya ay isang insulto. Buenacruz. Ang pangalang iyon ay lason sa aking pandinig. Ito ang pangalan ng pamilyang nagpahirap sa amin. Ang ama niya, si Don Celso, ang dahilan kung bakit namatay ang lolo ko sa sobrang pagtatrabaho sa bukid ng walang sapat na bayad. Siya ang dahilan kung bakit ang maliit na lupang dapat sana ay sa amin ay napunta sa kanila dahil sa mga pekeng papeles. Ang galit na iyon ay nakatanim sa puso ko, mas malalim pa sa ugat ng pinakamatandang puno sa asyenda. At si Ray, sa kabila ng kanyang mga ngiti at mabait na pakikitungo, ay dugo at laman ng lalaking iyon. Paano ako maniniwala sa kanya? Baka isa lang itong laro. Isang paraan para pagtawanan ang isang hamak na manggagawang tulad ko. Kausapin mo naman, sabi ni Ray isang hapon, nang sa wakas ay naabutan niya ako habang nag-iisa akong naghugas ng kamay sa poso. Hindi ako lumingon. Pinagpatuloy ko lang ang pagbuhos ng malamig na tubig sa aking mga braso. Wala tayong dapat pag-usapan. Meron, git niya, ang boses ay puno ng pagkalito at kaunting sakit. Isang linggo mo na akong iniiwasan. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba ako? Humarap ako sa kanya, hindi na napigilan ang inis na nag-uumapaw sa dibdib ko. May nagawa kang mali? Ang mali mo, ipinanganak kang isang Buenacruz. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng pag-unawa at pagkatapos ng lungkot. Dahil ba iyon sa apelyido ko? Hindi ako ang tatay ko. Tumawa ako, isang tawang walang kagalakan. Talaga? Pero nakikinabang ka sa yaman niya. Nakikinabang ka sa lupang inagaw niya sa mga ninuno namin. Pare-pareho lang kayo. Hindi totoo yan, mahinahon niyang sabi, humakbang siya papalapit. Otomatiko akong umatras.
Alam ko ang mga kasalanan ng pamilya ko. At sinusubukan kong itama ang mga iyon. Kaya ako nandito. Itama, muli akong tumawa. Paano? Sa pamamagitan ng paglalaro sa damdamin ng isang manggagawa? Magkano ang pusta ninyo ng mga kaibigan mo? 10,000. 100,000 para mapaibig ang isang tulad ko. Ano? Ang boses niya ay tumaas, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Saan mo nakuha ang ideyang iyan? Ophelia, hindi ganoon ang intensyon ko. Wala akong pakialam sa intensyon mo, sigaw ko, at naramdaman ko ang pangingilid ng mga luha sa aking mata. Galit ako, pero sa ilalim ng galit na iyon, mayroong kirot. Kirot dahil sa isang saglit, naniwala ako. Umasa ako. Layuan mo na lang ako, Reynaldo. Bumalik ka sa mansyon mo, sa mayaman mong mundo. Hindi tayo magkauri. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad palayo, nanginginig ang buong katawan. Hinayaan niya akong umalis. Hindi na niya ako sinundan. Pero alam ko, ramdam ko, na nanatili siyang nakatayo roon, iniwan kong wasak ang puso tulad ng sa akin. Sa gabi, hindi ako makatulog. Ang mga sinabi ko kay Ray ay umuulit-ulit sa isip ko. Ang sakit sa kanyang mga mata nang akusahan ko siya, totoo ba iyon? O magaling lang talaga siyang umarte? Gumugulong ako sa aking maliit na banig, pilit na iwinawaksi ang kanyang mukha sa aking isipan. Pero habang lalo kong sinusubukang kalimutan, lalo lang siyang nagiging malinaw. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang tawa. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko. Ang lalaking ayaw ko siya na pala ang laman ng mga panaginip ko sa gabi. Kinabukasan, hindi na siya nagpakita sa taniman. At sa susunod na araw. At sa susunod pa. Isang bahagi sa akin ang nakahinga ng maluwag. Mabuti na iyon. Mas madali nang bumalik sa dati. Ngunit isang bahagi, isang maliit, hangal na bahagi, ang nakaramdam ng pangungulila. Hinahanap-hanap ko ang anino niya sa ilalim ng puno ng akasya. Isang hapon, habang pauwi na ako, nagulat ako nang makita ko siyang nag-aabang sa may kanto, malapit sa tulay na kawayan na dinadaanan ko. Mag-usap tayo. Kahit 5 minuto lang, pakiusap niya. Mukha siyang pagod. May namumuo ng bigote at balbas sa kanyang mukha, at ang mga mata niya ay may bakas ng kalungkutan. Huminto ako. Gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko ay tila napako sa kinatatayuan. Hindi ako tulad ng ama ko, ulit niya, ang boses ay desperado. Galit din ako sa mga ginawa niya. Kaya nga ako umalis ng bahay noon pa. Bumalik lang ako dito sa santol dahil gusto kong baguhin ang sistema. Gusto kong ibigay sa mga manggagawa ang nararapat para sa kanila. Gusto kong makabawi. Tinitigan ko siya. May sinseridad sa kanyang mga salita. Isang sinseridad na gustong-gusto kong paniwalaan. At ikaw, pagpapatuloy niya, humakbang siya papalapit ng dahan-dahan na parang natatakot na baka tumakbo ako. Ophelia, mula noong araw na nahulog ka mula sa puno, hindi ko alam may kung anong nagbago. Hindi ko intensyong saktan ka. Ang gusto ko lang ay makilala ka. Naramdaman ko ang paglambot ng puso ko. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung iba nga talaga siya? Hindi ko alam, di yun lang ang naisagot ko, ang boses ko ay halos pabulong na. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, pakiusap niya. Patutunayan ko sa iyo. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Sa isang sandali, handa na akong sabihing, sige. Handa na akong buksan muli ang pinto na isinara ko. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa aking bibig, isang marangyang itim na kotse ang huminto ng pabigla sa tabi namin. Bumukas ang bintana sa likod, at mula roon ay sumilip ang isang mukhang pamilyar, ngunit kinatatakutan ng lahat. Si Don Celso Buenacruz. Ang kanyang mga mata, nakaparehong-kapareho ng kay Ray, ay matalim na tumingin sa akin, mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong maruming basahan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin sa kanyang anak. Reynaldo, ano nang ginagawa mo dito? At sino iyang babaeng yan? Ang boses niya ay malamig at may otoridad, sanay na sanay sa pag-uutos. Papa, bulong ni Ray, halatang nabigla sa bigla ang pagdating ng kanyang ama. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba si Don Celso.
Nakasuot siya ng puting-puting polo, barong at itim na pantalon, ang kanyang sapatos ay makintab na para bang hindi pa natatapak sa lupa kailanman. Lumapit siya sa amin, ang kanyang presensya ay nakakasakal. Hindi ba't isa to sa mga trabahador sa taniman? Tanong niya, nakatingin kay Ray pero ang panlalait sa kanyang boses ay malinaw na para sa akin. Ano nang ginagawa mo kasama ang isang ganito? Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang hiya ay parang isang kumot na bumalot sa buo kong katauhan. Papa, wala po kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang kami, depensa ni Ray, pumagit na siya sa aming dalawa na parang sinusubukang protektahan ako. Ngunit lalo lang itong nagpagalit kay Don Celso. Tumingin siya sa akin nang may pagkasuklam. Ikaw, babae. Ano nang pangalan mo? Nanginginig ang aking mga labi. O Ofelia po. Ofelia San Jose. San Jose, inulit niya ang apelyido ko, at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ah, isa kang San Jose. Mga apo ng matandang iyon na walang ginawa kundi ang magreklamo. Tingnan mo nga naman. Ang lahi ninyo hanggang ngayon nakadikit pa rin sa pamilya ko. Ano, sinusubukan mo bang akitin ang anak ko para guminhawa ang buhay mo? Ang mga salita niya ay parang mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa aking mukha. Sa harap ng mga kapitbahay na nagsisimula ng maglabasan sa kanilang mga bahay para makiusyoso, sa harap ng lalaking nagsabing gusto niya ako, ipinahiya ako ni Don Celso. Hindi po totoo yan, naisigaw ko, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa aking mga pisngi. Papa, tama na, sigaw ni Ray, hinawakan niya sa braso ang kanyang ama. Umalis na tayo. Huwag kang makialam, Reynaldo, bulyaw ni Don Celso, bago muling humarap sa akin. Makinig ka, babae. Layuan mo ang anak ko. Hindi kayo bagay. Ang mga tulad mo, ang lugar ninyo ay sa putikan, hindi sa mansyon ko. Naiintindihan mo? Hindi ako makasagot. Ang tanging nagawa ko ay tumango, habang patuloy sa pag-agos ang aking mga luha. Ang hiya, ang sakit, ang galit, lahat ay naghalo-halo sa loob ko. Hinila na ni Ray ang kanyang ama pabalik sa kotse. Bago siya pumasok, lumingon siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagsusumamo at paghingi ng tawad. Pero hindi ko na iyon nakita. Dahil tumalikod na ako at tumakbo. Tumakbo ako palayo, walang direksyon. Ang tanging gusto ko ay makalayo sa lugar na iyon, makalayo sa mapanghusgang mga mata, makalayo sa sakit. Nang gabing iyon, habang yakap-yakap ako ni inay na umiiyak sa aming munting sala, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi na ako pwede dito. Kailangan kong umalis. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nakaempake na ang ilan kong damit sa isang lumang bag. Lumapit ako kay inay at itay na nagkakape sa kusina. Inay, itay, aalis na po ako, sabi ko, pilit pinatatatag ang aking boses. Nagulat sila. Saan ka pupunta, anak? Tanong ni itay. Naalala niyo po yung pinsan kong si Rina sa Maynila? Nagsabi po siya na may opening daw para sa mga guro na ipapadala sa Korea. Guest Teacher Program. Matagal ko na pong pinag-iisipan. Susubukan ko po. Isang kasinungalingan. Wala akong pinsan na Rina. Pero kailangan kong gumawa ng dahilan. Kailangan kong umalis bago pa ako tuluyang mabaliw. Nag-aalala man, pumayag din sila. Alam nila, kahit hindi ko sabihin, na may malalim na dahilan ang biglaan kong pag-alis. Iniwan ko ang Barangay Santol ng walang lingon likod. Iniwan ko ang taniman ng mangga, ang mga kaibigan ko, ang pamilya ko. At iniwan ko si Reynaldo Buena Cruz, kasama ang lahat ng alaala, masaya man o masakit, na dala ng kanyang pagdating. Ang pag-alis ay isang uri ng kamatayan. Pinapatay mo ang isang bahagi ng iyong sarili para mabuhay sa ibang lugar. At sa sandaling iyon, habang lulan ako ng bus palayo sa aking bayan, pinatay ko ang Ofelia na umasa at naniwala sa pag-ibig. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ko sa mansyon ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat sulok ng malapalasyong bahay na ito ay sumisigaw ng isang pangalan, Buena Cruz. Isang pangalan na minsan kong ikinarangal, pero ngayon ay parang isang sumpa na nakatatak sa aking pagkatao. Ilang araw na akong nagkukulong dito. Ilang araw nang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang imahe ni Ofelia, ang kanyang mga matang puno ng luha, ang panginginig ng kanyang mga balikat, ang paraan ng pagtalikod niya sa akin na para bang ako ang pinakamasamang tao sa mundo.
At sa mata niya, siguro nga. Reynaldo, bumaba ka na riyan at kumain, utos ni Papa mula sa labas ng pinto. Hindi ako sumagot. Anong silbi ng pagkain kung ang bawat subo ay lasang apdo ng pagsisisi? Ang kasalanan ko ay hindi ko siya naipagtanggol. Hinayaan kong yurakan ni Papa ang dignidad niya. Ang lalaking dapat sana'y poprotekta sa kanya, naging dahilan pa ng pinakamatindi niyang kahihiyan. Ang mga salita ng ama ko, ang lugar ninyo ay sa putikan, ay parang kutsilyong tumarak hindi sa puso ni Ofelia, kundi sa puso ko. I'm not the wife father. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, sa kanya. Pero sa sandaling iyon, sa harap ng kanyang panlalait, naging isa akong duwag. Naging anino lang ako ng aking ama. Hindi pwede. Hindi ako papayag na ito ang maging katapusan. Kinabukasan, nilakasan ko ang loob ko. Nagmaneho ako papunta sa dulo ng barangay, sa maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ang bahay ng mga San Jose. Huminga ako ng malalim bago kumatok. Ang nagbukas ay ang kanyang ina, isang babaeng may mabait na mukha, ngunit ngayon ay may bakas ng pag-aalala at pagod. Kilala niya ako. Nakita niya ang lahat ng nangyari. Ano nang kailangan mo, iho? Tanong niya, ang boses ay mahinahon pero malamig. Yumuko ako. Ito na ang pinakamababang bagay na gagawin ko sa buong buhay ko, at karapat-dapat lang sa akin. Aling Lorna, pasensya na po. Patawarin niyo po ako sa ginawa ng papa ko. Patawarin niyo po ako dahil wala akong nagawa. Tinitigan niya ako ng matagal. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Siguro, nakita niya ang sinseridad sa akin. O siguro, naawa lang siya. Wala na rito si Ofelia, sabi niya, at parang gumuho ang mundo ko. Saan po siya nagpunta? Halos pabulong kong tanong. Bumuntong hininga siya. Umalis na siya. Ayaw na niyang bumalik dito. Masyado siyang nasaktan. Itinuro niya ang daan palayo sa baryo. Nasa Maynila na siya ngayon. Aayusin ang mga papeles niya. Mag-a-apply siya bilang guro sa Korea. Korea. Ang salitang iyon ay umalingaw sa isip ko. Napakalayo. Salamat po, Aling Lorna, sabi ko, at may kung anong ideya ang nabuo sa utak ko. Isang ideyang baliw. Isang ideyang desperado. Isang ideyang baka ito na ang huli kong pag-asa. Pag-uwi ko sa mansyon, hinarap ko si Papa. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Aalis ako, sabi ko sa kanya habang nag-aalmusal siya. Tumingin siya sa akin, hindi interesado. Saan ka na naman pupunta? Babalik sa Maynila. Mabuti. Para matuto ka ng huwag makihalubilo sa mga basura. Pupunta ako sa Korea, diretsahan kong sabi. Mag-aaral ako doon. Isang visiting student program. Napatigil siya sa pag-inom ng kape. Ano? Para saan? Para sa sarili ko, sagot ko. At para ayusin ang mga sinira mo. Iyon ang huling pag-uusap namin. Sa loob ng isang linggo, inayos ko ang lahat. Ginamit ko ang sarili kong pera, ang perang matagal ko nang inipon mula sa mga investment na hiwalay sa yaman ng pamilya. Nag-enroll ako sa isang language program sa parehong universidad na papasukan ni Ofelia, na nalaman ko mula sa isang kaibigan na may koneksyon sa embahada. Baliw na kong baliw, pero wala na akong pakialam. Ang lamig ng siyul ang sumalubong sa akin. Ibang-iba sa alinsangan ng santol. Ang mga nagtataasang gusali, ang mga ilaw na kumukutitap, ang mga taong hindi ko maintindihan ang salita, lahat ay banyaga. Para akong isang butil ng bigas na nalaglag sa isang mangkok ng noodles. Ngunit ang lahat ng pagod at pangulila ay nawala nang makita ko siya. Nakatayo ako sa labas ng university canteen, isang linggo na mula nang dumating ako. At doon siya, sa isang mesa kasama ang iba pang mga Pilipinong guro. Nakangiti siya. Tumatawa. Ang tawa niya ay parang musika sa isang lugar na puno ng ingay. Mukha siyang masaya. Mukha siyang malaya. Isang parte sa akin ang natuwa. Nakawala siya sa hawla ng santol. Ngunit isang parte rin ang nasaktan. Nakawala na rin kaya siya sa akin. Alam kong hindi ko siya pwedeng basta-basta lapitan. Baka tumakbo lang siya ulit palayo. Kailangan ko ng plano. Isang paalala ng Pilipinas. Isang paalala ng bahay.
Kinabukasan, nagluto ako. Sa maliit na apartment na tinutuluyan ko, pinuno ko ang hangin ng amoy ng bawang, toyo, at suka. Nagluto ako ng adobo. Ang paboritong ulam ng lahat ng Pilipino. Isang peace offering. Dala ang isang Tupperware na puno ng mainit pang adobo at kanin, pumasok ako sa kantin. Nakita ko siyang mag-isang kumakain sa isang sulok, nagbabasa ng libro. Ito na iyon. Dahan-dahan akong lumapit. Nang mapansin niya ang anino ko, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Una, pagtataka. Sumunod, gulat na hindi maipinta. At panghuli, takot. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ako nagsalita. Dahan-dahan kong inilapag ang Tupperware sa mesa niya. Binuksan ko ito. Ang amoy ng adobo ay kumalat sa pagitan naming dalawa. Adobo, sabi ko, pilit nang umingiti. Peace offering. Nakatitig lang siya sa pagkain tapos sa akin. Nakita ko ang paglalaban sa kanyang mga mata. Ang isip niya ay sumisigaw na, umalis ka, pero ang puso niya, nakikita ko, ay naguguluhan. Bakit ka nandito, Ray? Ulit niya, mas mahina na ang boses ngayon. Nag-enroll ako, sagot ko. Visiting student. Gusto kong matuto ng Korean. Isang kalahating katotohanan. Ang totoo, ang gusto ko lang matutunan ay kung paano siya muling mapapangiti. Hindi siya kumain ng adobo ko ng araw na iyon. Pero hindi na rin siya tumakbo. Isang maliit na tagumpay. Sa mga sumunod na linggo, iyon ang naging routine namin. Araw-araw, magdadala ako ng baon, uupo sa mesa niya, at hindi magsasalita kung ayaw niya. Minsan, sinusungitan niya ako. Minsan, hindi niya ako pinapansin. Pero may mga araw na nakikita ko siyang palihim na sumusulyap o kaya ay sumasagot sa mga tanong ko. Unti-unti, nararamdaman kong natutunaw ang yelo sa pagitan namin. Isang hapon, nakita ko siyang mag-isang nakaupo sa isang bench sa campus, nakatingin sa mga dahon ng maple na nagsisimula ng maging kulay kahel. Lumapit ako at umupo sa tabi niya, may sapat na espasyo sa pagitan namin. Okay ka lang, tanong ko. Umiling siya. Naho-homesick ako. Kain tayo ng samgyupsal, alok ko. Treat ko. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige ba? Ang gabing iyon ay parang isang panaginip. Naglakad kami sa mga kalsada ng Seoul, kumain sa isang maliit na restaurant, at nagkwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa santol o sa mga Buena Cruz. Nalaman kong paborito niya ang subject na history. Nalaman niyang takot ako sa ipis. Sa gabing iyon, hindi kami si Reynaldo Buena Cruz at Ofelia San Jose. Kami lang si Ray at si Of. Naramdaman ko ang pag-asa. Baka nga may tsansa pa. Baka nga kaya kong patunayan na iba ako. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Madaling mabasag. Ang aming madalas na pagsasama ay hindi nakaligtas sa mga matang mapanuri ng iba pang mga Pilipino sa unibersidad. Nagsimula ang mga bulungan. Isang araw, habang papasok ako sa library, narinig ko ang usapan ng dalawang Pinay na guro na hindi kalayuan sa akin. Yan na naman yung lalaking laging kasama ni San Jose, sabi ng isa. Grabe, Day. Halatang mayaman. Laging may dalang sasakyan. Nga, sagot ng pangalawa, ang boses ay puno ng inggit at mali siya. Paano kaya niya nabingwit yon? Ang sabi, galing lang daw sa probinsya yang si Ofelia. Simple lang. Baka naman alam mo na di. Ano? Sugar daddy. Ang dalawang salitang iyon ay parang bombang sumabog sa tainga ko. Isang nag-aapoy na galit ang kumulo sa aking dugo. Gusto ko silang sugurin, sigawan, ipamukha sa kanila kung gaano karumi ang kanilang mga isip. Pero napigilan ko ang sarili ko. Kung gagawa ako ng eksena, mas lalo lang mapapasama si Ofelia. Mabilis akong umalis doon, hinahanap siya. Kailangan kong siguraduhin na hindi niya narinig yon. Kailangan ko siyang protektahan. Pero huli na ako. Natagpuan ko siya sa likod ng gusali, sa isang tagong hardin. Nakaupo siya sa isang bench, nanginginig ang mga balikat. Umiiyak siya. Ang tunog ng kanyang mga hikbi ay mas masakit pa kaysa sa anumang salitang narinig ko. Narinig niya.
Off, tawag ko, dahan-dahang lumalapit. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ay puno rin ng galit, isang galit na nakatutok sa akin. Narinig mo, tanong niya, ang boses ay basag. Sugar daddy daw. Dahil sa iyo. Dahil sa pagdating mo dito, sinira mo na naman ang buhay ko. Off, hindi totoo yan ni. Hindi totoo, tumayo siya at hinarap ako. Re, umalis ako ng Pilipinas para magsimula ulit. Para takasan ang kahihiyan. Para makalimot. Tahimik na ang buhay ko dito. Pero sinundan mo ako. At ngayon, ito na naman. Kahihiyan na naman ang dala mo sa akin. Patawarin mo ako at yun lang ang kaya kong sabihin. Umiling siya, habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang sakit na nakikita ko sa kanya ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa puso ko. Ayoko na, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Hindi ko na kaya. Aalis na ako sa program na to, uuwi na ako. At sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat. Ang lahat ng effort, lahat ng sakripisyo, lahat ng pag-asa na walang lahat. Ang ginawa ko para ayusin ang lahat ay siya palang tuluyang sisira sa aming dalawa. Ang hangin sa Incheon Airport ay malamig, pero hindi nito mapapantayan ang lamig na bumabalot sa puso ko. Sa gitna ng libu-libong taong nagmamadali, naghahabulan sa kanilang mga flight, pakiramdam ko ay mag-isa lang ako. Ang bawat anunsyo sa speaker, ang bawat tunog ng hinihilang maleta, ay parang ingay na lalong nagpapalala sa katahimikang namumuo sa loob ko. Nakatayo sa harap ko si Ray. Ang kanyang mukha ay larawan ng pinagsamang pagsisisi at desperasyon. Ang mga mata niyang dati ilaging may kislap ng pang-aasar o pag-asa, ngayon ay blanko at puno ng sakit. Off, please. Huwag kang umalis, pakiusap niya, ang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng ingay ng airport. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Umiling ako, pilit na iwinawaksi ang imahe ng kanyang nasasaktang mukha. Wala nang dapat ayusin, Ray. Tapos na. Mula't-mula pa, dapat hindi na nagsimula. Hindi, git niya, at sinubukan niyang hawakan ang braso ko. Mabilis akong umiwas. Ang pag-iwas na iyon ay parang isang sampal sa kanya. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi ako naniniwala. Alam kong may nararamdaman ka rin. Huwag mong sabihing wala lang sa iyo ang lahat. Huminga ako ng malalim, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas sa aking katawan para maging matatag. Kung may naramdaman man ako, Re, matagal nang namatay. Pinatay ng tatay mo. Pinatay ng mga chismis. At pinatay ng katotohanan kahit kailan, hinding-hindi magiging tayo. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sinasaksak ko, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili ko. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng galit at kahihiyan, naroon pa rin siya. Nakatago sa pinakasulok-sulukan ng puso ko, isang damdaming ayaw kong aminin kahit sa sarili ko. Final boarding call for flight ZK-469 to Manila. Ang anunsyo ay parang isang hatol. Ito na iyon. Kailangan ko nang umalis, sabi ko, hindi makatingin sa kanya. Hinila ko na ang aking maliit na maleta at nagsimulang maglakad patungo sa boarding gate. Hindi na niya ako pinigilan. Hindi na siya nagsalita. Pero ramdam ko ang kanyang mga matang nakasunod sa bawat hakbang ko, isang mabigat na pasanin sa aking likuran. Sa huling pagkakataon, bago ako tuluyang pumasok sa gate, lumingon ako. Nakatayo pa rin siya roon, isang malungkot na estatwa sa gitna ng nagmamadaling mga tao. Nang magtama ang aming mga mata, itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para kumaway, kundi parang isang huling, tahimik na pagsuko. Sa loob ng eroplano, habang dahan-dahan itong umaangat mula sa lupa, ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay malaya ng bumuhos. Umalis ako sa Pilipinas para takasan siya. Ngayon, bumabalik ako sa Pilipinas para takasan ulit siya. Nakakatawa. Parang isang sirang plaka ang buhay ko, paulit-ulit lang sa isang malungkot na kanta. Pagbalik ko sa Barangay Santol, ang lahat ay tila bumalik sa dati, pero may nagbago. Ako. Ikinuwento ko kay inay at itay ang isang bersyon ng katotohanan na hindi ko kinaya ang lamig at ang pagiging mag-isa. Hindi ko na binanggit si Ray. Ayoko nang marinig ang pangalan niya. Ayoko nang maalala.
Ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho. Nag-apply ako bilang isang volunteer teacher sa maliit na elementarya ng aming barangay. Araw-araw, ang ingay ng mga bata, ang kanilang mga tanong, ang kanilang mga ngiti, ang nagsilbing gamot sa sugatan kong puso. Dito, ako si Teacher Ophelia. Walang Buena Cruz, walang chismis, walang sakit. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang ako sa aking kwarto, bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Ray sa airport. Ang amoy ng adobo niya. Ang tawa niya sa isang samgyupsal restaurant sa Seoul. Ang mga alaala ay parang mga multo na hindi ako tinatantanan. Samantala, sa mansyon ng mga Buena Cruz, si Ray ay bumalik sa Pilipinas 1 linggo pagkatapos umalis ni Ophelia. Ngunit hindi na siya ang dating Ray. Ang lalaking laging nakangiti at puno ng pag-asa ay napalitan ng isang lalaking tahimik, malungkot at laging abala sa trabaho. Hindi na niya pinansin ang kanyang ama. Ang mansyon ay naging parang isang malaking hotel para sa kanya, tinutulugan lang sa gabi at iniiwan sa umaga. Ang buong oras niya ay ibinuhos niya sa pamamahala ng asyenda. Ngunit iba na ang kanyang pamamalakad. Tinaasan niya ang sahod ng mga manggagawa. Nagpatayo siya ng isang maliit na klinika para sa kanilang mga pamilya. Nagbigay siya ng scholarship para sa mga anak nilang gustong mag-aral. Ginawa niya ang lahat ng sinabi niyang gagawin, lahat ng bagay na pinangarap niyang baguhin. Pero ang lahat ng iyon ay parang walang kulay. Ang bawat tagumpay, ang bawat pasasalamat mula sa mga tao, ay walang kahulugan dahil wala ang babaeng dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Ang bodega sa likod ng taniman ng mangga, na dati puno lang ng mga lumang gamit, ay naging kanyang taguan. Doon, sa gitna ng amoy ng alikabok at lumang kahoy, kinakausap niya ang kanyang sarili. Ano pa bang kulang, Ofe? Bulong niya sa hangin, habang nakatitig sa isang tuyong dahon ng mangga na minsan niyang pinulot mula sa buhok nito. Ginawa ko na ang lahat. Binago ko na ang sistema. Bakit parang mas lalo ka lang lumalayo? Isang gabi, habang nag-iisa siya sa bodega, may kumatok. Ang kapatid ni Ophelia, si Berto, isang binatilyong 16 na taong gulang. May dala itong sulat. Kuya Ray, para sa'yo daw po, sabi ng bata, sabay abot ng isang nakatuping papel. Galing po kay ate. Pero hindi niya po alam na ibibigay ko sa inyo. Napakunot ang noo ni Ray. Kinuha niya ang sulat. Ito ay isang liham na isinulat ni Ophelia para sa kanyang pinsan sa Maynila. Malamang ay nagkamali lang ng abot ang kapatid. Binuksan niya ito at binasa. Pinsan, kamusta ka na? Ako, heto, unti-unti nang bumabalik sa dati. Masaya naman dito sa pagtuturo. At saka, may bago akong balita. May nanliligaw sa akin. Engineer. Isang balikbayan mula sa Dubai. Mabait naman siya at mukhang seryoso. Sabi ni inay, baka siya na raw ang para sa akin. Siguro nga. Panahon na para kalimutan ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Bawat salita sa sulat ay parang isang suntok sa sikmura ni Ray. Engineer. Balikbayan. Seryoso. Isang nag-aalab na apoy ang biglang sumiklab sa loob niya. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Selos. Galit. Hindi. Hindi pwede. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila? Pagkatapos niyang suungin ang Korea para lang sa kanya? Pagkatapos niyang baguhin ang buong buhay niya para patunayan ang sarili niya? Basta-basta na lang siyang isusuko sa isang balikbayan engineer. Ibinulsa niya ang sulat. Ang kalmadong si Ray ay biglang naglaho. Sa isang iglap, bumalik ang Buena Cruz sa kanyang dugo, hindi ang mapang-aping Buena Cruz, kundi ang Buena Cruz na hindi sumusuko sa laban. Ang Buena Cruz na ipaglalaban ang kung ano ang sa kanya. Tumakbo siya palabas ng bodega. Sumakay sa kanyang pickup truck. Pinaharurot ito palabas ng asyenda, nililikha ang isang makapal na alikabok sa daan. Samantala, sa bahay ng mga San Jose, katatapos lang ng hapunan. Naghuhugas ako ng mga plato nang may kumatok sa aming pinto. Ako na, nak, sabi ni inay. Binuksan niya ang pinto, at ang sumalubong sa amin ay hindi ang inaasahan naming engineer, kundi isang lalaking hingal na hingal, ang buhok ay magulo, ang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyon na hindi ko maintindihan. Si Ray. Nakatayo siya sa aming pintuan, basang-basa ng pawis, ang dibdib ay mabilis na umaakyat baba.
Nakatingin siya sa akin, sa aking ina, sa aking ama, at sa bagong bisita na kasalukuyang nakaupo sa aming sala, ang engineer na si Romy. Ang katahimikan ay nakakabingi. Para kaming mga tauhan sa isang dula na biglang nakalimutan ang aming mga linya. Si Ray ang unang bumasag dito. Ang kanyang mga mata ay hindi inalis sa akin. Hindi ako papayag, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba, Ophelia. Hindi pagkatapos ng lahat. At doon, sa harap ng aking pamilya, at sa harap ng lalaking dapat sana ay aking bagong pag-asa, muling bumalik ang multo ng aking nakaraan, mas totoo, mas palaban, at mas determinado kaysa dati. Ang sala ng mga San Jose ay maliit, ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang malawak na arena. Bawat pares ng mata ay nakatutok sa akin. Ang nagtatakang tingin ni Aling Lorna at Mang Berto. Ang naguguluhang mukha ni Ophelia. At ang naiinis na titig ng lalaking nakaupo sa kanilang sopa, ang engineer. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi masabi. Pakiramdam ko, isang maling galaw ko lang ay sasabog ang lahat. Si Mang Berto, ang ama ni Ophelia, ang unang nakabawi sa pagkabigla. Tumayo siya, isang maliit na lalaki na may mga matang nakakita na ng maraming hirap, pero may dignidad sa kanyang tindig. Reynaldo, sabi niya, ang boses ay kalmado pero matatag. Gabi na. Ano ang maipaglilingkod namin sa iyo? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ito ang paraan na plinano ko. Wala akong plano. Ang dala ko lang ay ang bugso ng aking damdamin. Lumapit ako at humarap sa mga magulang ni Ophelia. Tito! Tita, iyumuko ako ng bahagya, isang kilos ng paggalang na alam kong matagal ko nang dapat ginawa. Patawarin niyo po ako sa gulo. Hindi ko po intensyon na mambasto sa inyong pamamahay. Tumingin ako kay Aling Lorna, ang ina ni Ophelia. Tita, alam ko po ang lahat ng sakit na naidulot ng pamilya ko sa inyo. At alam ko pong walang halaga ang anumang salita para mabura yon. Pero nandito po ako para sabihing hindi ako ang ama ko. Nandito po ako para ipaglaban ang nararamdaman ko para sa anak ninyo. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Aling Lorna. Maging si Ophelia ay natigilan. Siguro, hindi nila inaasahan ang direktang pag-amin na iyon. Ang engineer, si Romy, ay tumayo. Excuse me, sabi niya, halatang nairita. Sino ka ba? At ano na karapatan mong dumating dito at mag-iskandalo? Hinarap ko siya. Ako si Reynaldo Buenacruz. At ang karapatan ko ay ang karapatan ng isang taong nagmamahal. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Romy. Nagmamahal? Isang Buenacruz? Alam nating lahat kung anong klaseng pagmamahal ang kaya ninyong ibigay. Ang pagmamahal sa pera at kapangyarihan. Romy, tama na, saway ni Ophelia, sa wakas ay nagsalita. Pero ang mga mata niya ay sa akin nakatingin, puno ng pagkalito. Huwag kang maniwala dyan, sabi ni Romy. Pinaglalaruan ka lang yan. Umiling ako. Tumingin ako diretso kay Ophelia, binabaliwala ang lahat ng tao sa paligid. Para bang kami lang dalawa ang nasa silid. Hindi kita pinaglalaruan, sabi ko, ang boses ko ay nagmakaawa. Totoo to, lahat ng ginawa ko, ang pagpunta ko sa Korea, ang mga pagbabago sa asyenda, lahat yon para sa iyo. Para patunayan sa iyo na seryoso ako. Seryoso, ang boses ni Ophelia ay basag. Paano ako maniniwala, Re? Sa tuwing magsisimula akong maniwala, laging may nangyayari. Laging may nasasaktan. At laging ako iyon. Ang mga salita niya ay tumama sa akin ng mas masakit kaysa sa anumang sampal. Tama siya. Sa lahat ng pagkakataon, siya ang laging talo. Naglakad siya papalapit sa akin, hanggang sa isang dipa na lang ang pagitan namin. Nakita ko ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Pagod na ako, Ray, bulong niya. Pagod na akong umasa. Pagod na akong masaktan. Kung hindi ka rin lang sigurado sa kung anong gusto mo, kung babalik ka lang din naman sa dati mong buhay, parang awa mo na umalis ka na lang. Ang bawat salita ay isang pakiusap. Isang pakiusap na tigilan ko na siya. Sa isang saglit, nag-flashback sa isip ko ang lahat. Ang pagkahulog niya mula sa puno. Ang tawanan namin sa taniman. Ang adobo sa siyo. Ang pag-iyak niya sa airport.
Ang lahat ng sakit at saya na pinagdaanan namin. Tama siya. Kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong maging sigurado. Tinitigan ko siya sa mata. Of, pakinggan mo ako. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Isa lang ang tanong ko. At pagkatapos nito, aalis na ako. Pangako. Huminga ako ng malalim. Ito na ang huling baraha ko. Kung ako pa rin ang nasa puso mo, sa kabila ng lahat pakasalan mo ako. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa kaysa kanina. Maging ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila huminto. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata, isang pagkabiglang mabilis na napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Binitawan ko ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Isipin mo. Tumalikod ako. Walang lingon-likod, lumabas ako ng kanilang bahay, iniwan silang lahat na tulala. Iniwan ko sa kanya ang tanong. Ang bigat ng desisyon ay nasa kanya na ngayon. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng paghihintay. Hindi ako nagpakita sa kanya. Hindi ako tumawag. Ibinigay ko sa kanya ang espasyo na kailangan niya. Binalik ko sa kanya ang kapangyarihang pumili, isang bagay na matagal nang kinuha sa kanya ng mundo. Dumating ang araw ng pista ng Barangay Santol. Ang buong bayan ay masaya. May mga banderitas, palaro at kantahan sa bawat kanto. Pero para sa akin, isa lang itong ordinaryong araw ng paghihirap. Ang gabi ng pista ang pinakahihintay ng lahat. Ang Coronation Night ng Reyna ng Manga Festival. Isang tradisyon na minsan ko lang pinanood noong bata pa ako. Nasa bodega ako, nakaupo sa dilim, nang biglang dumating si Aling Nida. Re, tawag niya. Kailangan ka sa entablado. Po. Bakit po? Ngumiti siya, isang ngiting misteryoso. Ikaw daw ang napili ni Mayor na maging secret guest para mag-abot ng tropeo sa mananalo. Wala akong ganang pumunta. Pero mapilit si Aling Nida. Isang bagay sa kanyang mga mata ang nagsasabing kailangan kong pumunta. Pumayag ako. Habang naglalakad kami papunta sa plaza, ang malakas na tunog ng kasiyahan ay sumalubong sa amin. Ang buong barangay ay nandoon. Nakatayo ako sa gilid ng entablado, naghihintay na tawagin nang i-anunsyo ng MC ang nagwagi. At ang ating reyna ng Manga Festival 2023 ay walang iba kundi ang ating minamahal na guro, Binibining Ofelia San Jose. Ang palakpakan ay nakakabingi. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko siyang umakyat sa entablado. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay nakaayos at sa kanyang mga labi ay may isang pilit na ngiti. Ang reyna ng mangga. Ang babaeng nahulog mula sa puno ng mangga. Nang ipatong sa kanya ang korona, ang mga mata niya ay naglibot sa mga tao na para bang may hinahanap. O baka naman may iniiwasan. At ngayon, para iabot ang tropeo at ang sash, tawagin natin ang ating espesyal na panauhin ngayong gabi, isang taong may malaking puso para sa Barangay Santol. Reynaldo Buenacruz. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha nang marinig niya ang pangalan ko. Ang pilit ng ngiti ay napalitan ng purong gulat. Huminga ako ng malalim. Ito na siguro ang sagot sa aking panalangin. Isang huling pagkakataon. Umakyat ako sa entablado. Ang lahat ng ilaw ay nasa amin. Ang bulungan ng mga tao ay naririnig ko. Sa pagitan namin, dala-dala ng isang bata ang tropeo sa isang unan. Kinuha ko ito at lumapit sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, puno ng mga tanong. Iniabot ko ang tropeo. Ngunit bago pa niya ito makuha, lumuhod ako sa harap niya. Sa harap ng buong Barangay Santol. Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na batong kumikinang sa ilaw ng entablado. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na hiyawan ng gulat. Hindi ko na inulit ang tanong. Dahil alam kong alam na niya kung ano ito. Tinitigan ko siya, ang puso ko ay nasa aking mga kamay, iniaalay sa kanya. Ang buong mundo ay huminto. Ang sagot na lang niya ang hinihintay. Nakatayo siya roon, ang reyna ng Manga Festival, na may koronang kumikinang sa kanyang ulo.
At sa harap niya, ang lalaking minsan niyang kinamuhian, ngayon ay nakaluhod, nag-aalok ng kanyang buong pagkatao. Ang hiyawan ng mga tao sa plaza ay parang isang malakas na alon, pero sa entablado, kami lang ni Ray ang umiiral. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa amin, ngunit ang tanging liwanag na nakikita ko ay ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata at ang kinang ng singsing na iniaalok niya sa akin. Nakatayo ako roon tulala. Ang korona sa aking ulo ay parang anghel na bumubulong habang ang takot sa puso ko ay isang demonyong sumisigaw ng huwag. Ang aking isip ay isang magulong palengke, puno ng mga alaala ng sakit, kahihiyan at pag-asa. Paano ko siya sasagutin? Sa harap ng buong barangay na naging saksi sa lahat ng pagsubok namin. Sa harap ng mga taong minsang humusga sa akin. Tumingin ako sa kanya, nakaluhod, matyagang naghihintay. At sa kanyang mga mata, may nakita akong isang bagay na pamilyar. Isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Isang bagay mula sa aking pagkabata. Flashback. 10 taong gulang ako noon. Tag-araw. Araw-araw, pagkatapos tulungan si inay sa mga gawaing bahay, tatakbo ako papunta sa likod ng taniman, malapit sa ilog. Doon, may isang puno ng mangga na hindi kabilang sa asyenda, isang ligaw na puno na namumunga ng maliliit pero matatamis na piko. Paborito kong akyatin ang punong iyon. Ngunit dahil maliit pa ako, hirap akong bumabadala ang bayong na puno ng mangga. Isang araw, habang pilit kong ibinababa ang isang mabigat na bayong, dumulas ako. Hindi ako nahulog, pero ang bayong ay bumagsak at kumalat ang lahat ng laman. Umiyak ako. Hindi dahil sa nasayang na mangga, kundi dahil sa pagod. Habang umiiyak ako, isang batang lalaki ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Medyo mas matanda siya sa akin, nakasuot ng malinis na damit, hindi tulad ng sa akin na laging may mansa ng lupa. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Nahulog yung mga mangga ko, sagot ko habang sumisinghot. Hindi siya nagsalita. Pinulot niya ang bawat isang mangga, pinagpagan, at maingat na inilagay pabalik sa bayong. Pagkatapos, binuhat niya ito. Saan bahay niyo? Hatid na kita, alok niya. Naglakad kami ng tahimik. Nang makarating kami sa tapat ng aming munting bahay, ibinaba niya ang bayong. Salamat, sabi ko. Ano ng pangalan mo? Ngumiti lang siya. Tagabigay lang ng mangga, sagot niya, at mabilis na tumakbo palayo bago ko pa man matanong ulit. Mula noon, tuwing tag-araw, lagi siyang nandoon. Hindi siya nagsasalita. Nag-aabang lang siya sa ilalim ng puno. At kapag oras na para bumaba, siya ang laging nagbubuhat ng bayong ko. Siya ang naging sikreto kong kaibigan, ang aking itagapagtanggol ng puno. Isang araw, hindi na siya bumalik. Hinintay ko siya buong tag-araw, pero hindi na siya nagpakita. Ang tanging naiwan ay ang alaala ng isang batang lalaking may mabait na mga mata. End of flashback. Tinitigan ko si Ray. Ang kanyang mga mata. Ang parehong mga mata na iyon. Ang mga matang kulay kape na puno ng kabaitan. Ikaw, bulong ko, halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Ikaw pala iyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango siya. Matagal na kitang binabantayan, Ophelia. Bago ka pa man mahulog sa puno ng reyna, matagal na akong nahulog sa iyo. Ang mga salita niya ay parang isang susi na nagbukas sa huling kandado ng aking puso. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng galit, lahat ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang lalaking kinamumuhian ko dahil sa kanyang apelyido ay siya palang lalaking minahal ko ng walang pangalan. Ang tadhana ay mapaglaro. Ipinaglapit kami bilang mga bata, ipinaghiwalay at muling pinagtagpo sa pinakakakaibang paraan. Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o hiya. Ito ay mga luha ng ginhawa, ng pag-unawa, ng pag-ibig na sa wakas ay natagpuan ang kanyang daan pauwi. Tumingin ako sa aking mga magulang na nasa gilid ng entablado. Nakangiti sila, mga mata ay lumuluha rin. Nakita ko si Aling Nida at ang iba pang mga manggagawa, nakangiti at nagtutulakan. Nakita ko ang buong barangay santol, naghihintay, sumusuporta. At sa huli, tumingin ako sa kanya. Sabi ko, ang boses ko ay malinaw at matatag. Reynaldo. Pakakasalan kita. Isang malakas na hiyawan at palakpakan ang pumuno sa buong plaza.
Isinuot ni Ray ang singsing sa aking daliri. Perpekto ang sukat. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat, kapatawaran, pagtanggap at isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang pagsubok. Hindi kami nagkaroon ng granding kasal sa simbahan. Hindi kami nagkaroon ng isang marangyang handaan sa isang hotel. Ang kasal namin ay ginanap sa lugar kung saan nagsimula at sinubok ang lahat, sa gitna ng taniman ng mangga. Sa ilalim ng puno ng reyna, sa harap ng aming mga pamilya at ng lahat ng manggagawa ng asyenda, ipinagpalit namin ang aming mga pangako. Ang mga puno ng mangga ang aming mga pader, ang asul na langit ang aming bubong, at ang mga huni ng ibon ang aming musika. Ang ama ni Ray, si Don Celso, ay wala roon. Ayon kay Ray, hindi pa rin siya sang-ayon. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kinabukasang bubuin namin, hiwalay sa anino ng nakaraan. Mula ngayon, ang asyendang ito ay hindi na lang pag-aari ng mga Benacruz, sabi ni Ray sa kanyang maikling talumpati pagkatapos ng seremonya, habang hawak-hawak ang aking kamay. Ito ay pag-aari ng bawat isa sa inyo na nagbubuhos ng pawis at pagod sa lupang ito. Magkakaroon ng kooperatiba. Bawat isa sa inyo ay magiging kasosyo. Dahil ang tunay na yaman ng santol ay wala sa lupa, kundi nasa mga tao nito. Ang mga manggagawa ay nagpalakpakan, ang iba'y umiiyak sa tuwa. Sa tabi ko, niyakap ako ni inay. Masaya ako para sa'yo, anak, bulong niya. Umiti ako. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap ko ang kapayapaan. Nang magdapit hapon na, habang nakaupo kami ni Ray sa ilalim ng aming puno, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, hinawakan niya ang aking kamay. Paano mo nalaman, tanong ko, na ako yung bata sa may ilog? Ngumiti siya. Ang mga mata mo, kahit kailan hindi nagbago. At yung katapangan mo, kahit noong bata ka pa, aakyatin mo ang lahat para lang makuha ang gusto mo. Napangiti ako. Akala ko tuluyan ka nang nawala. Nawala ako pag-amin niya. Ipinadala ako ni Papa sa Amerika para mag-aral. Pero kahit kailan, hindi nawala sa isip ko ang batang babae na mahilig sa mangga. Kaya nang bumalik ako at nakita kitang nahuhulog mula sa puno, alam kong tadhana na yon. Kailangan na naman kitang saluhin. Sumandal ako sa kanyang balikat. Ang amoy ng mga bulaklak ng mangga ay humahalo sa hangin. Ang buhay ay hindi isang fairy tale. Alam kong marami pa kaming pagsubok na haharapin. Pero sa sandaling iyon, sa piling ng lalaking minahal ko bilang isang bata at minahal ko muli bilang isang babae, alam kong kaya naming harapin ang lahat. Ako si Ofelia San Jose Buenacruz. Ang babaeng minsan ay umiwas sa lupang ito. Ngayon, ako ang reyna, hindi lang ng pista, kundi ng puso ng tagapagmana nito. At ang aming kwento, tulad ng mga puno ng mangga sa aming paligid, ay dito magsisimulang mamunga. At dito nagtatapos ang kwento ni Ray at Ofelia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama ako sa bawat kabanata. Salamat sa pagsubaybay sa bawat pagkahulog, pag-iwas, at muling pagbangon ng kanilang mga puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinilig sa mga tagpuan sa ilalim ng puno ng mangga, nasaktan sa mga masasakit na salitang binitawan, at umasa na sa huli, ang tunay na pag-ibig pa rin ang mananaig. Para sa akin, sina Ray at Ofelia ay hindi lamang mga karakter sa papel, sila ay naging simbolo ng pag-asang sa kabila ng mapait na nakaraan at mapanghusgang lipunan, may puwang pa rin para sa paghilom at pagpapatawad. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang pag-ibig ay hindi namimili ng apelyido o yaman. Ito ay isang damdaming kusang tumutubo, tulad ng isang ligaw na puno, sa mga pusong handang maghintay at mag-alaga. At kung minsan, ang taong nakatadhana para sa atin ay matagal na palang nasa ating tabi, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para ipakilala ang kanyang sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Saang tagpo kayo pinakakinilig, nainis, o naluha? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga nararamdaman. Ang bawat komento at reaksyon ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Naway baunin ninyo ang tamis at pag-asa na hatid ng mga mangga ng Barangay Santol.